focus tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Isaiah, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, God will not anoint the lazy person. Amen. Amen? Hindi i-anoint ng Panginoon ang mga tamad. Amen? Amen. Tamad tayo magbasa ng Biblia. Tamad tayo pumunta ng simbahan, mga kapatid. Tamad tayo makinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi tayo susuguin ng ating Panginoon. Hindi tayo lalapitan ng ating Panginoon. Amen? Magbigay kayo sa akin ng Bible character na inanoint ng Panginoon na tamad. Amen? Kaya mga kapatid, amen? Who is Prophet Isaiah? He is the son of Amos, Z. Hindi po yung Prophet Amos na letter S sa huli. Amen? He ministered for 53 years in Jerusalem. Biruin niyo po yun, 53 years ang paglilingkod ni Isaiah, pero tayo, oras nga lang, iba pa ang ating iniisip, pumipindot pa tayo sa cellphone. Amen? Sabi ng ating Panginoon, isang araw. Isang araw, tayo nga ilang oras lang, 3 hours lang, 4 hours lang. Tapos yung kainan hanggang gabi. Praise the Lord. Amen? Kaya mga kapatid, pag once we step in the church, mga kapatid, let's incline our heart to our God. Amen? Huwag po tayong magpatumpik sa paglilingkod, mga kapatid. Ito yung pinaka-importanteng encounter ni Isaiah sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen? Ito yung naging turning point niya. Dito siya nag-umpisang mag-minister, dito siya mag-umpisang mangaral ng salita ng ating Panginoon. Dito siya mas lalong ginamit ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi man natin matumbasan yung mga apostol o lingkod ng ating Panginoon. Amen. Magawa man lang natin yung parte natin. Amen. Kung bakit tayo tinubos ng ating Panginoon, niligtas niya tayo, nilusak niya tayo sa lusak ng kasalanan, mga kapatid. Nawa, magawa man lang natin yung part natin bilang disciple ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Huwag po kayong makinig sa akin kasi matitisod kayo. Amen. Pakinggan lang po natin ang salita ng ating Panginoon. Although mas bata ako sa inyo, pero time ko ngayon, makinig kayo sa akin. Amen. Pero hindi po ako mangangaral ng kung ano-anong pangsinlabutan. Dito po tayo para mangaral sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung mamaya gusto nyo akong pagalitan, pagkatapos ko na lang. Mamaya na lang ako magalitan, mga kapatid. Availability is better than ability. Amen. Kahit na gaano ako kagaling dito, kung hindi naman ako nagpapagamit sa ating Panginoon o pinagmamayabang ko lang naman ang aking ministry, babaliwalain ng ating Panginoon yan. Kahit na gaano ka kagaling, mga kapatid, kung hindi ka naman available, hindi mo naman binibigay yung oras mo sa ating Panginoon, baliwala yung ability mo na yan. Sayang lang. Regalo ng ating Panginoon yan. Amen. Kaya kung wala tayong availability, mga kapatid, na magpagamit sa ating Panginoon, kung hindi tayo marunong, it's okay. Pwede tayo maghumingi ng kaalaman at karunungan sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, lumalapit sa Kanya, mga kapatid, hindi niya ipapahiya. Amen. Kaya yung talent mo, mga kapatid, ilabas mo na yan kung ano yung talent na tinatago mo dyan, mga kapatid. Amen. Isaiah chapter 6, mga kapatid, dito natin makikita ang panimula ng ministry ng ating prophet Isaiah. Dito siya una na magpapray sana siya sa temple ng Jerusalem, pero nagkaroon siya ng vision doon. Amen. Sinumpungan siya ng ating Panginoon. Mananalangin lamang sana siya, pero nagkaroon siya ng vision at nakita niya ang ating Panginoon. Amen. Sa verse 1, mga kapatid, sa chapter 6, verse 1, in the years that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne high and lifted up, and His train filled the temple. Amen. Dito, mga kapatid, nag-aalala si Isaiah. Namatay yung hari. Amen. Yung papalit na bagong hari, first timer. Walang alam. Amen. Pero sabi ng ating Panginoon, nandito ako, bakit ka masyadong nag-aalala? Ganon din sa atin, mga kapatid, kapag dumaranas tayo ng problema, lumapit lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, because our God, He is holy, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang mga sa Kanya. Alam ng Panginoon ang mga tupa niya, mga kapatid. Hindi tayo papahiya ng ating Panginoon. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 3, mga kapatid. Hallelujah. And one cried unto other and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Tignan mo yung katabi mo kung humihinga pa. Baka nakakagusto ng Lord. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Yung hininga natin na yan, mga kapatid. Pribilehiyo lang. Yan lahat yan, mga kapatid. Yan lahat ng biyaya na natatamo mo ngayon dahil yan sa ating Panginoon, hindi dahil sa iyong sariling pagsisikap, dahil biyaya yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi nga ng salita ng Panginoon, everything we do, we need to do it for the glory of God. Amen. Hallelujah, mga kapatid. Sa verse 5, kung mababasa natin doon si Prophet Isaiah, he is unworthy. Amen. He confessed his sin, then said, I, who is me? For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the lips. In the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Kapag may pagkakasala tayo, mga kapatid, sabi nga ng pag-aaral natin kanina. Amen. Umingi na tayo kaagad ng kapatawaran. Amen. Hindi na natin kailangan na pairalin pa natin yung pride. Hindi ko naman sinasadya yan eh. Hindi ko naman sinasadya na gawin ko yun. Amen. Tandaan natin, sabi ng Panginoon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive, mga kapatid. Amen. Kaya kapag may pagkakasala tayo, mga kapatid, huwag na natin pairalin yung pride. Amen. Tayo na mismo ang magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen. Papatawarin tayo ng Panginoon, basta tandaan natin na hindi na dapat natin binabalik-balikan pa ating yung pagkakasala, mga kapatid, kasi paulit-ulit din natin pinapako ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, kapag may pagkakasala tayo, hindi naman masamang umamin. Huwag mo lang ikwento so hindi mo masyadong kilala. Dumarekta ka na kagad kay pastor. Yun lang. Baka mamaya, mga kapatid, yung napagkwentuhan mo, ikikwento rin yan sa iba. Yung maliit na pagkakasala mo, dumagdag na ng dumagdag pa. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, kaya mga kapatid, maging aware tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Humingi agad tayo ng repentance sa ating Panginoon. Humingi agad tayo ng kapatawaran, mga kapatid. Amen? Hindi tayo ipapahiya ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sa verse 6 and 7, 12:30, tapos na tayo. And laid it upon my mouth and said, Lord, this had touched thy lips, and thy iniquity is taken away, and thy sin is purged. Amen? At sis, pwede i-translate mo yan sa Tagalog. Hallelujah. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, 7. Bakit ganun? Last mo muna. 6, 7 po. 6 and 7? 6, 7. Yan, yung Tagalog po niya ng 7. Ayan. At hinipo niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis. At ang inyong kasalanan ay naalis. Ngayon, tignan niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon if we confess our sin, mga kapatid. Lilinisin niya ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Sa verse 8 ate. Hallelujah. Hallelujah po. Isaiah verse 6 chapter 8. Bago ko basahin yan, buksan daw muna natin yung title kasi narinig ko hindi ko daw nasabi ang title. Praise the Lord. Here am I, send me, O Lord God Jesus. Hallelujah, hallelujah. So basahin natin sa verse 8, mga kapatid, na kung saan nagkaroon si Isaiah ng vision, mga kapatid. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko? At sinong yayaon sa ganang sa amin? Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Amen. God's power is unlimited, mga kapatid. Hindi papayag ang ating Panginoon na paghahati-hatian niya yung kapangyarihan na meron siya, mga kapatid. Kaya, assistant, ibalik mo ulit sa English. Amen?
Sabi, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sabi ng ating Panginoon. Even though nagtanong siya, mga kapatid, sabi sa 1 John 3:20, He is all-knowing God. Amen. It is a test of faith kay Isaiah, kung ano yung gagawin ni Isaiah, kung ano ang isasagot ni Isaiah, mga kapatid. Amen. Kaya kung manonotice nyo dyan, mga kapatid, pakibalik po din sa verse 8. Yung changing ng I to us. I send them who will go for us. So, ibig sabihin, tatlo na yung Diyos dito. Amen. Meron po kasi akong nabasa na yung Father, Holy Spirit, at saka yung Son ay nag-uusap-usap daw sila kung sinong ipapadala nila. Amen. Kung mababasa po natin, mga kapatid, sa Genesis 1:26 sa creation ng ating Panginoon, ang sabi niya doon, let us make man in our own image. Amen? So, ibig sabihin, diyan may kasama ang ating Panginoon, ginagawa niya yung nilalang niya ang tao. Naniniwala? Pagitaas ng kamay lang naniniwala doon. Meron. So, baba kayo dyan, mga kapatid. Saan? Sa verse 27, ang sabi ng ating Panginoon, malinaw na sinasabi niya, so God created man in His own image. Amen? So wala siyang kasama dyan, mga kapatid. Siya lang ang gumawa, mga kapatid. Siya lang yung naglalang ng langit at lupa. Siya lang ang naglalang ng sangkatauhan, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin nun na may kasama siyang gumawa. Amen. Mababasa din natin yan, mga kapatid, sa Tower of Babel. Nung nilinglang nila sa lingwahe, mga kapatid, ang sabi dyan, ang sabi doon, mga kapatid, come, let us go down. Let us go down. Amen. Buksan mo nga doon sa Genesis 11:7. Sa English po. Go to, let us go down. Sabi, baba kasi. Bumaba tayo, sabi ng ating Panginoon, linangin natin. Sabi niya, pero sa verse 8, mga kapatid, ano sabi niya doon? So the Lord, siya lang mag-isa, scattered them to abroad from thence. Mga kapatid, sabi diyan, mga kapatid, plural lang yung pagkasabi, pero hindi ibig sabihin nung may kasama siya. May kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi kailangan ng Panginoon na may kasama siya, mga kapatid. He is only one God, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 35, the Lord He is God, there is none other else beside Him. Amen? Sa vision ni Isaiah, ang Panginoon lang ay nakita niya sa nag-iisang trono. Amen. I saw the Lord sitting upon His throne. Amen? Dinaanan ko lang yan kasi, mga kapatid. Kasi kahit man ako ganito, pero humingi ako ng kaalaman sa ating Panginoon. Amen. At pagsungguna ako sa ating pastor, mga kapatid. Hallelujah. At sabi, kung tayo ay tunay na Kristiyano, tapat na lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat naniniwala tayo na ang Diyos ay iisa lamang, mga kapatid. Sabi ng Deuteronomy 6:4, mga kapatid, the Lord our God is one Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sa kanyang divinity, mga kapatid. Hallelujah. Nagpakita ang ating Panginoon kay Prophet Isaiah, mga kapatid. Pero yung Panginoon na bumaba sa ating mga kapatid, niligtas niya tayo sa lusak ng kasalanan, mga kapatid. Na sabi ng 1 Timothy 3:16, verse ng ating Pastor George kanina, mga kapatid, He was manifested in the flesh, mga kapatid. Kaya purihin natin ang ating Panginoon. Tayo ay naniniwala lamang sa isang Diyos. Kaya mapalad tayo na tayo ay nakakilala na buksan na tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Parang isa lang yung nag-amen nung sinabi mo isa lang yung Panginoon. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Di ba nga sabi ng Ephesians 4:6, we have only one Lord, one God, one baptism, mga kapatid. Hallelujah. Ang kausap diyan ng ating Panginoon, si Isaiah lamang, mga kapatid. Amen. Wala na silang ibang, although nandun yung mga anghel niya, pero imposible naman na
Ang ating Panginoon magtatanong sa anghel kung sinong gagaling niya doon. Ano pang purpose niya? Bakit niya sinumpungan si Isaiah kung magtatanong lang din naman siya sa mga anghel niya? Amen? Hallelujah. Balik tayo sa ating topic mga kapatid. We have different calling. Magkakaiba ang pagkatawag sa atin mga kapatid. Amen? Pero meron lang tayong iisang purpose. And to glorify the God, to glorify God, to worship God. Amen? Pero yung calling natin mga kapatid is something special. Yung maliit na bagay mga kapatid, calling din yun sa ating Panginoon. Hindi porket naghuhugas ka lamang ng plato dyan, tagahugas ka na lamang ng plato dyan na habang buhay. Amen? Nalulugod ang ating Panginoon kapag tayo ay nagpapagal sa kanyang bahay ng panambahan mga kapatid. Amen? For example, nagbabacuum ka dyan, tapos umaawit-awit ka. Pupurihin ka, narinig ka ng Panginoon. Yes, the Lord. Bukas sa sunglit. Ayos tong anak ko na to ah. Pwede itong magsunglit. Amen? Nireveal sa akin ng ating Panginoon. Oy, Direktor! Yung isa mong anak doon marunong kumanta, pero ayaw mong i-line up. Depende sa lagay. Kung yung lagay, baba, backup. Pero kung mataas, mataas. Sunglit. Biro lang ako, hindi kasi masyado kayong seryoso. Pero tandaan nyo mga kapatid, hindi bilang ako yung director nyo sa music ministry, ay ako nagtalaga sa inyo mga kapatid. Pinapanalangin ko rin mga kapatid kung sinong gagamitin ng ating Panginoon mga kapatid. Hindi ko lang yan nilagay basta binigay kay pastor. Kahit ang ating pastor, pinapanalangin niya pa rin yan. Kung Lord, ito ba talaga ang lineup namin, yung mga gagamitin sa susunod na buwan. Kaya huwag kayong magtampo mga kapatid kung wala yung pangalan nyo doon kasi mababa ang lagay. Biro lang. Huwag kayong magtampo mga kapatid kung wala yung pangalan nyo doon mga kapatid. Amen? Wait until you become. Basta pag tayo nagsisipag tayo sa kongregasyon ng ating Panginoon, nagsisipag tayo sa ating gawain mga kapatid. Kailangan kasi minsan mga kapatid magpapansin tayo sa ating Panginoon. Amen? Gusto ng ating Panginoon magpapansin tayo, Lord! Andito ako, pansinin mo naman ako. Available ako, Lord. Gamitin mo naman ako. Amen? Kaya mga kapatid, minsan huwag nating i-down ang ating mga sarili kung 10 buwan ka nang walang ministry. Amen? Huwag mo nang hintayin na italaga ka pa. Ang daming pwedeng gawin dyan. Sa pagbabacuum mo lang, ministry na rin yan. Amen? Sa paghuhugas ng plato, sa pagtutulong sa paglilinis na simbahan, kailangan pa ni Sister Mercy magmakaawa. Sabi niya, tulungan niyo naman ako. Amen. Sa maliliit lang na bagay mga kapatid, nakakalugod na yan sa ating Panginoon. Amen. Huwag mo nang hintayin na italaga ka pa, makita mo yung pangalan mo na nakapost doon. Makita mo yung pangalan mo na nakalagay sa schedule. Amen. Kaya mga kapatid, pagpapapansin lang tayo sa ating mga kapatid. Kung dito sa atin, mga kapatid, may mga KSP, tayo magpaka-ASP tayo sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga ng teaching ng ating kapatid na Sister Jo pa noon, huwag tayong maging stagnant. Amen. Kumilos tayo mga kapatid. Amen. Para lumago tayo mga kapatid. Hallelujah. Sa Acts chapter 9 verse 4 to 6 mga kapatid. Si Apostle Paul to, nung una siyang tawagin ng ating Panginoon, kasi nasa Damascus sila ay Damascus. Amen. Hallelujah. Siya'y nasubsob sa lupa at nakarinig ng isang tinig sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya, ako si Jesus na inyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa inyo ang dapat mong gawin. Amen? Tignan niyo po mga kapatid. Hallelujah. Hindi porket yung past mo, murderer ka. Yung past mo, prostitute ka. Yung past mo, drug addict ka. Hallelujah. Pero let me remind you, church, yan ang magiging pinakamagandang testimony mo kapag sinumpungan ka ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Dati akong makasalanan. Pero nung
sinumpungan mo ako, Panginoon, binago mo ang aking buhay. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tandaan natin sa ating mga pagkakasala, mga kapatid, hindi yun yung dahilan para huminto ka sa paglilingkod. Hallelujah. Hindi alam ng Panginoon kung sinong pipiliin niya, mga kapatid. Biruin niyo ang ating pastor, dating adik, ngayon tignan niyo ginawa siyang pastor. Amen. Hindi yun, mga kapatid, ang rason para huminto ka at ang Panginoon magpapakilala at magpapakilala sa iyo. Kasi alam niya na may ability ka, mga kapatid. Alam niya may ability ka, na may magagawa ka. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Kanya, sinugo niya si Apostle Paul. Na si Apostle Paul ngayon, mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, hindi hadlang kung ano ang estado ng ating buhay. Hindi hadlang kung mahirap ka man. Kung wala man akong trabaho na 2 buwan lang, pero pasalamat ako sa aking Panginoon. Hallelujah, na narito pa rin ako, ginagamit niya sa kanyang ubasan. Hallelujah. Hallelujah. 3 buwan pa. Come on! Hallelujah. Itatandaan mo lang, mga kapatid, bigla ko lang naalala. First time kong lumipat ng church, doon ko lang naranasan yung literal na pag-uusig. Amen? Dati hindi ko naranasan yung inuusig ako. Masaya lang ako nagpupuri sa ating Panginoon. Masaya lamang akong naglilingkod, pero hindi ko alam na akala ko yung pag-uusig sa pelikula lang. Pwede palang mangyari sa totoong buhay, mga kapatid. Sabi sa akin, parang 3 linggo pa lang ako nung ako'y naglilingkod at ginamit kaagad ng ating Panginoon. Amen. Pero sinabihan na kaagad ako ng, sino ba yung pandak na yan? Bakit nandyan na yan kaagad sa drums? Amen. Sa pangalawa, hanggang nag-chat na. Sabi sa akin, no sense daw ako. Hindi ko maintindihan yung pagka-English niya, kaya sinumbong ko kay pastor. Hanggang kami ngayon, nadamay na ang aking kapatid, mga kapatid. Hallelujah. Pero tandaan natin, mga kapatid, mapalad ang pinag-uusig ng ating Panginoon. Hariin natin kagalakan ng pagbukod niya sa atin. Hallelujah. At the end of the day, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Hindi man tayo pasok sa standard nila, pero sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, pinagkarapat-dapat niya tayo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung nakakaramdam kayong pag-uusig, ipagpasalamat nyo sa ating Panginoon. Hallelujah. At the end of the day, mga kapatid, God doesn't call the qualified. He qualifies the call, mga kapatid, na kahit gaano pa ang pagsubok na pinagdaraanan mo. Kapag tinawag ka ng ating Panginoon, ialay mo agad ang iyong sarili. Here I am, Lord, send me. Hallelujah. Pabayaan niyo yung mga nagkukutya sa inyo. Hindi man tayo pasok sa kanila. Hindi man tayo magaling sa kanilang harapan. Ngunit kapag ang Panginoon ang pumili sa atin, walang makakapigil noon, hindi naman. Kapag ang Panginoon ang tumawag sa iyo, mga kapatid, hallelujah, yun ang magiging turning point ng buhay mo. Yun ang magiging greatest testimony mo na binago ka ng ating Panginoon. Na kahit gaano ka pa inuusig nila, na kahit gaano ka ba nila kinukutya, pero kapag ang Panginoon ang kumilos, bali wala siyang pakialam kung sinong may ayaw sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, gusto kita, gagamitin kita dito sa likuran ng pulpito, gagamitin kita sa aking ubasan, hindi ko kailangan ng opinion nila. Hallelujah. Narito ako, maglingkod ka sa akin. Kaya mga kapatid, tayaan natin, mga kapatid, kung mamaya dumaranas tayong problema, natural lang yan, mga kapatid. Hindi ka tunay na Kristiyano kung hindi ka nakakaranas ng problema.
Kung hindi ka sinusubok ni Satanas, mga kapatid, ibig sabihin nun, kakampi mo na si Satanas kung hindi ka nakakaranas ng kalungkutan. Hallelujah. Hallelujah. At mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, sa lahat ng ginagamit mga kapatid dito sa likod ng pulpito mga kapatid, hindi si pastor ang nagtatalaga dyan, kundi ang ating Panginoon mga kapatid. Kaya wala rin tayong karapatan na questionin kung sinong tumatayo dito. Amen. Wala rin tayong karapatan kung bakit yan na lang palagi yung ginagamit. Amen? Hindi natin sila pwedeng i-disrespect mga kapatid, kasi hindi sila ang ating pinukutya. Kasi hindi sila ang hindi ang ating pastor ang tumawag sa kanila, kundi ang ating Panginoon. Amen? Kung yung tumatayo natin, kinukutya natin, hindi yung tumatayo dito yung kinukutya natin, kundi ang ating Panginoon mga kapatid. Sign of pride yun mga kapatid. At tatandaan natin mga kapatid, na kung sinong tumatayo dito mga kapatid, ibig sabihin, deserving siya. Ay, salamat din. Hallelujah. Pero tandaan natin mga kapatid, sa paglilingkod, huwag natin ipagmalaki kung ano na tayo. Ang dami ko ng ministry. Amen. Nangangaral na ako ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ako na yung palaging ginagamit ni Lord. Ako na yung palaging kinakikita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pero tandaan natin mga kapatid, huwag natin ipagmalaki yan. Ay, kating glory, Lord. In a snap of a finger mga kapatid, God can replace you. Amen. Alam natin yan kung paano nangyari kay Saul. Amen? Sa sign of pride niya, sa pagmamalaki niya. Amen? Tinanggal niya si Saul bilang pagkahari. Mga kapatid, kaya ngayong pag-aaral natin kagabi, humble yourself. Amen? Huwag natin na palagi tayong huwag natin ipagmalaki mga kapatid na marami tayong ministry. Hallelujah. At mga kapatid, tandaan din natin na porket hindi ka ginagamit mga kapatid, hallelujah, hindi ibig sabihin na ayaw ka ng Panginoon. Maghintay ka lamang sa time mo na ilalagay ka niya mga kapatid. Hallelujah. Sa Matthew chapter 4 verse 18, chapter 9, 10, verse 18-19. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres, na kanyang kapatid na inihuhulog ang isang lambat sa dagat. Pagkat sila yung mga minamahal, mamamalakaya kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Amen? Hallelujah mga kapatid. Minsan pag masyado tayong busy. Amen? Hindi natin namamalayan mga kapatid na tinatawag na pala tayo ng ating Panginoon. Kagaya nila Peter dyan mga kapatid, hindi na sila nagdalawang isip na sumama sa ating Panginoon. Dapat kung ganun din tayo mga kapatid, kapag may inatas sa atin mga kapatid, huwag na rin tayo magdalawang isip, dapat sumunod na rin din tayo mga kapatid. Hindi na natin kailangan magreklamo mga kapatid. Hallelujah. Hindi na natin kailangan ialay lang natin palagi ang ating sarili sa paglilingkod mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang ating Panginoon naman ang tinataas natin dito, hindi ang tao. Ang ating Panginoon ang nagpapagamit sa atin, hindi ang mga tao na tumawag sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ko mga kapatid, magiging greatest testimony mo yan mga kapatid kapag nagkaroon ka ng change of direction. Na nakakilala ka na sa ating Panginoon. Binigyan ka niya ng pagpapala. Sumunod ka sa kanyang kaluwalhatian mga kapatid. Yun ang magiging testimony mo mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga ng ating Panginoon sa Job 42 verse 2 mga kapatid, alam ng Panginoon na magagawa mo. Alam ng Panginoon na kakayanin mo. Kaya hindi bibigay ng Panginoon yan kung hindi mo kaya. Amen? Now, how Isaiah 6:8 applies to our life. Amen? Hallelujah. Anong mga unang ginawa ni Isaiah nung nagkaroon siya ng vision mga kapatid? Ang unang niyang ginawa ay nagsisi. Nag-repent siya mga kapatid. Amen? Sa Acts 3:19,
Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang magbawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan kasi mga kapatid, hindi natin namamalayan yung mga pagkakasala natin. May mga pagkakasala na hindi naman natin sinasadya. Pero kailangan natin pa rin humingi ng ating Panginoon. Ang ginawa ng propeta Isaiah, mga kapatid, he confessed his sin before the Lord. Amen? Bago pa may sabihin ng ating Panginoon, humingi na siya ng kapatawaran. Minsan yung mga kasalanan natin nagiging bloated na pero nagmamalaki pa rin tayo. Minsan yung mga kasalanan, aminado na tayo na ginagawa natin pero hindi pa natin ito nire-repent sa ating Panginoon. Isa lang ibig sabihin nun mga kapatid, hindi mo pa kayang isuko sa ating Panginoon. Meron naman na matagal na ng Kristiyano, pero hanggang yun, bunjing pa rin. At dito sila every Friday, complete attendance sila sa attendance ni Brad Philip, pero ayaw magpagamit, ayaw magturo. Amen, pribilehiyo lang naman natin to mga kapatid na gamitin tayo ng ating Panginoon, tapos maayaw pa tayo. Mapalad nga tayo, ginagamit tayo dito mga kapatid. Tapos tayo mismo yung yung iba ayaw pa, yung mga iba nga na gustong gusto. Kaya kung may kapatid ka dyan, na hindi siya nagagamit at gusto niya, ibigay mo sa kanya. Kung ayaw mo, para mo na rin binigay yung blessing mo sa kanya, pag ganun. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy tayo. Patuloy tayo sa paglalim. Patuloy tayo mga kapatid ng magpagamit sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dapat mga kapatid, pag tayo ay tinawag ng ating Panginoon, isa lang yung sasagot niya. Di ba? Ano sabi doon? Welcome, thy good and my good, faithful servant. Amen? Kung sabi niya, kung ayaw mo naman magpagamit, ano sabihin sa'yo ng ating Panginoon? Baka sipain ka ba niya? Umalis ka dyan. Sino ka? Sa pangalawa mga kapatid, accept God's grace. Amen? Tinanggap ni Isaiah kaagad yung inatas na ministry sa kanya na binigay ng ating Panginoon, mga kapatid. Mabasa kung sa ating dapat memory verse na natin to, napag-aralan na natin to nung nakaraan, kung natatandaan niyo yung God's grace, mga kapatid, sa Ephesians 2:8-9, mga kapatid, dapat memory verse na natin to lahat. Sapagkat sa biyaya kayo nang aligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magbaburi. Mga kapatid, amen? Accept natin ang grasya ng ating Panginoon, mga kapatid, amen? Mapalad tayo, nabubuhay tayo sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Tinubos na tayo, mga kapatid. Amen? Kaya kailangan din natin ibalik kung ano ang nararapat sa Kanya, mga kapatid. Ibalik din natin ang ating tithes. Amen? Paano gagalaw ang bahay ng Panginoon kung tayo mismo ay hindi nagbibigay sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Wala akong inaano dito kahit sa ninuman, mga kapatid. Amen? Kasi nakasulat naman yan sa Malakay 3:10, mga kapatid. Kung alam mo na nananampalataya ka, isa ka na ng lingkod ng ating Panginoon, kailangan yung biyaya na binibigay sa iyo, ibalik mo rin. Amen? Kaya ako ngayon, mga kapatid, mapalad na naiinggit nga ako sa inyo kasi kayo may nabibigay kayo sa ating Panginoon. Pero alam ko na may plano sa akin ang Panginoon. Yes. Amen? Kaya mga kapatid, kung kaya natin ibigay o hindi kaya, dapat natin ibigay. Mga kapatid, ibigay natin yung para sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya na naman ni Isaiah, mga kapatid, nilinis siya ng ating Panginoon, inaccept niya ang grasya ng ating Panginoon. Hallelujah! At sinugo niya mismo ang kanyang sarili. Amen? Kaya mga kapatid, we need to go. Amen? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Hallelujah, kung babasahin natin ang buong chapter ng Isaiah, mga kapatid. Ginawa ni Isaiah
Tapat siya na naglingkod sa ating Panginoon. Tinapos niya ang inyong ministry, mga kapatid. Amen? Wala rin tayong mababasa sa kanya na nagkasala siya. Although nirepent niya yung mga kasalanan niya, pero walang records doon na nagkasala siya, mga kapatid. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Pag nasumpungan na tayo ng Panginoon, tayo na mismo ang magpakumbaba. Tayo na mismo ang humingi ng kapatawaran. Wala man tayong pagkakasala. Pero mga kapatid, we have the sinful nature. Kailangan natin humingi agad ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya nga pagdadasal tayo, mga kapatid, wala naman tayong nagagawang kasalanan sa isang buong araw, pero humihingi tayo ng kapatawaran. Amen? Kaya mga kapatid, minsan yung iba may mga kasalanan na pero ayaw pa rin umamin. Yung iba may mga kasalanan nila, ayaw pa rin nila magluhod dito sa ating Panginoon. Ayaw pa rin nila magpa-revive sa ating Panginoon. Amen? Pasensya na dyan sa speaker dyan sa gilid kung masyado ako maingay. Pinadagdag ni Pastor yan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya mga kapatid, buti na lang nandito yung ating Pastor George dito. Kung man na matatandaan natin yung mga lahat ng tumayo dito nung nagsimula ang ating Father's house dito, mga kapatid, ang mga revelation sa atin. FOJC is like a walking dynamite. Naniniwala kayo doon. Praise the Lord! Kasi nangyayari na, mga kapatid. Lumalago tayo, mga kapatid. But let me remind you, church, huwag tayo sinabi, if FOJC is like a walking dynamite, pero papayag kayo kung bula lang tayong puputok. Amen? Kailangan kumilos din tayo, mga kapatid. Kailangan gawin din natin, mga kapatid, although yun yung revelation sa atin, pero sa atin magmumula yun, mga kapatid. Dapat kailangan tayong may gawin, mga kapatid. Hindi yung kikilos, mga kapatid, kung wala tayong gagawin at magpapatumpik-tumpik lang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung tayo, mga kapatid, ay totoong naglilingkod sa ating Panginoon, ibigay na natin kaagad yung best natin. Ibigay na natin kaagad yung pinakakaya natin gawin. Amen? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, mga kapatid. Kailangan natin maging seryoso. Yung iba kasi, mga kapatid, pagkatapos ng ministry, uwi. Tapos na ang pagiging lingkod ng Diyos. Sa bahay na ako. Chill, hintay ng schedule. Ang tunay ng Kristiyano, mga kapatid, once na binago ka ng ating Panginoon, habang buhay mong lakaran ng kanyang biyaya, habang buhay mong lakarin ng kanyang mga salita, habang buhay kang maging Kristiyano, hindi lang one day Christian. Baliwala lang yung pag-upo-upo mo dyan, pagsisigaw ko dito, pakikinig ko dito, kung pagkatapos nito ay babalik ka rin naman sa kasalanan. Babalik ka lamang sa dati mo kung ano ka. Pagkatapos ng yung ministry, iniiwan mo na lahat. Pagkatapos ka nang gamitin dito, kaliwali. I am free. Amen? Yung paglilingkod, mga kapatid, sa ating Panginoon, hindi lang sa church, pati sa labas. Amen. Hallelujah. Kaya huwag natin ipagmalaki ng mga kapatid na palagi tayong ginagamit dito kasi kayang bawiin ng ating Panginoon yan. Once nakitaan ka na niyang hindi ka na deserving sa Kanya, kaya Kanyang palitan at marami siyang ipapalit sa'yo. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, maging seryoso tayo sa paglilingkod. Amen. Kung ang POJ 20 years na, may mga bata pa dito sa FOJC 8 years na, dapat we need to act like 8 years old. Matured na ba yun, Pastor George? Amen? Dapat maging matured na tayo, mga Kristiyano, mga kapatid. Maging seryoso tayo sa ating paglilingkod kasi hindi basta-basta yung pagtalaga sa iyo ng ating Panginoon. Hindi basta-basta yung pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon. Kaya ariin mo tong seryoso sa iyong buhay. Amen? Kasi pwede mo magiging testimony sa magiging anak mo to. Pwede mo magiging testimony sa mga apo mo to. Ganito ako ginamit ni Lord, ganito niya ako binago. Hallelujah! Kaya kung feeling mo, mga kapatid, na yung paglilingkod sa ating Panginoon ay Friday lang, hindi ka disipulo ng ating Panginoon. Palakpak muna sa ating Panginoon. Masyado ka seryoso.
Hallelujah, malapit na po tayo mga kapatid. How do we respond mga kapatid? Don't ask why. Bakit? Huwag ka na magtanong mga kapatid kasi hindi ka bibigyan ng Panginoon na hindi mo kaya. Huwag ka na magtanong kung bakit ikaw. Huwag ka na magtanong kung bakit ikaw na naman kasi humingi ka ng kaalaman at karunungan sa ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng hindi mo kakayanin. And don't ask how. Huwag ka na magtanong kung paano kasi alam ng Panginoon ang abilidad mo. Alam ng Panginoon kung anong kaya mong gawin. Kaya huwag ka na magtanong kung paano mo to gagawin. Amen. Kung talaga magsasabi ka na hindi ko kaya, yun di mo talaga kaya kasi naniniwala ka sa sarili mong kakayanan. Pero kung isusuko mo yan sa ating Panginoon, bibigyan ka ng ating Panginoon ng kaalaman at karunungan mga kapatid. Dahil pagtayo natin dito, hindi tayo ang tumatayo dito. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin mga kapatid. Hallelujah! At ang pangalan ng Espiritu na yon ay Jesus! Woo! Hallelujah! Kaya kung tatanungin kita ngayon, ayaw mo pa rin ba? Praise the Lord! Praise the Lord! Kasi naniniwala ka sa sarili mong kakayanan, hindi ko kaya to. Hindi mo talaga, literal na hindi mo talaga kaya. Hindi mo talaga kaya. But when you step here mga kapatid, sa pulpito ng ating Panginoon, iba ka na. Hindi na ikaw yung nananahan sa buhay mo. Ang Panginoon na ang tumatayo sa harapan mo. Amen! Kaya kung magiging matigas yung ulo mo hanggang ngayon, may Messenger at Facebook, pwede tayo mag-aral. Andiyan si Pastor. Amen? Hallelujah, and this is not the time. This is not the time to complain mga kapatid. Nandito na tayo sa ligligan ng pagkikibaka sa sanlibutan mga kapatid. Kailangan natin may gawin na tayo mga kapatid. Kailangan maging seryoso natin. Maging seryoso na tayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon mga kapatid. Kasi mga kapatid, tandaan natin pagdating ng oras, may reward yan sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong isipin na napapagod ka na. Huwag mong isipin na palagi na lang ikaw. Praise the Lord. At the end of the day mga kapatid, pag bumaba ulit ang ating Panginoon, nawa kasama lahat tayo mga kapatid. Kaya mga kapatid, kailangan natin maging seryoso sa ating paglilingkod mga kapatid. Amen? Ang ating Panginoon mga kapatid, naging seryoso siya sa kanyang ministry mga kapatid. Hallelujah! Napako siya sa krus. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Gustuhin pa ba natin na tayo ang mapako sa krus? Bago tayo maging seryoso. Hallelujah. Ayaw mangyari ng ating Panginoon yun sa kanyang laman. Pero kailangan matupad ang propesiya sa kanya para sa ating kaligtasan. Hallelujah. So dito sa ating verse, mga kapatid, sa Acts 20:24. Hallelujah. Pangahawakan na po, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay. Nawari sa aking mahalaga. Magampanan ko lamang ang katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpapatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng ating Panginoon mga kapatid. Kagaya ni Apostol Paul mga kapatid, wala na siyang ibang ginawa. Inalay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod mga kapatid. Inalay niya ang buhay para sa ating Panginoong Yesus mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Hallelujah! Ganun din dapat tayo mga kapatid. Kailangan din natin isuko lahat sa ating Panginoon mga kapatid. Kailangan ibigay natin ang buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Alam ng Panginoon na makakaya mo. Alam ng Panginoon na kahit hindi mo kaya. Hindi mo kaya kasi naniniwala ka sa sarili mong kakayanan mga kapatid. Pero alam ng Panginoon, alam ng Panginoon, nakakayanin mo kasi siya yung tumawag sa iyo. Amen. Hallelujah! Huwag tayo magpatumpik-tumpik sa ministry natin mga kapatid.
Huwag tayo magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating Panginoon dahil hindi ang tao ang tumatawag sa atin. Naglilingkod tayo sa iisang Diyos, mga kapatid. Naglilingkod tayo sa iisang Panginoon. Hallelujah, naglilingkod tayo sa Diyos. Hallelujah, at ang pangalan niya ay Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid. Hallelujah, kagaya na nangyari kay Apostle Paul, mga kapatid. Hallelujah, inalay niya kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah, sa paglilingkod niya, mga kapatid. Hallelujah. Ginawa niya lahat ng mga kaya niya, tinalikuran niya lahat. Maglingkod lamang siya sa ating Panginoon. Hallelujah. Dapat ngayon, mga kapatid, maging seryoso na tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Maging tapat tayo sa ating paglilingkod, mga kapatid. Iwasan na natin ang mga pagkakasala na ginagawa natin, mga kapatid. Hallelujah. Kung gusto natin talaga maging tapat sa ating Panginoon, mga kapatid, sumunod tayo kung anong pinapagawa sa Kanya. Sumunod tayo kung anong pinapagawa niya sa atin. Sumunod tayo kung ano yung pinapatanggal niya sa atin. Sumunod tayo kung ano yung gusto niya mangyari sa atin, mga kapatid. Hallelujah.